Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ano naman ang mga pinakakaraniwang uri ng fake news o scam na madalas na pinaniniwalaan ng mga nakatatanda online? Sa lahat po ng uri ng mga fake news o scam, ang nakikita po natin kung ano po yung pinaka-related sila o yung pinaka-konektado sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang madalas ko pong nakikita ngayon ay tungkol po sa ekonomiya, patungkol po sa pensyon, patungkol sa mga libreng, halimbawa wala nang babayarang tubig, wala nang babayarang kuryente. Ito po ay mga madali silang ma-attract ng ganitong impormasyon dahil nga po, ito yung kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito yung kanilang kinakailangan. Ang usapin po ng disinformation ay napakalaki po. Napakaraming mga usapin. Pero yung napapansin talaga natin na kung saan sila mas madaling makakonekta, lalo na sa usapin nga ng ekonomiya, ay doon sila mas madaling mahulog. Ano naman ba yung advantage sa kanila sa pagbibigay ng ganong misinformation? What do they get out of this? Itong mga ganilang mga fake news nila na kinikreate for the public? You mean po yung mga gumagawa? Yung mga gumagawa. Sa ngayon po kasi ay marami pong research na nagpapakita na ang disinformation po ay nagiging isang business na kung saan ang mga actors na gumagawa ng kasinungalingan or disinformation ay kumikita po sila mula rito. Kung titingnan nga po natin sa mga research when it comes especially pag mga political issues and elections, doon po talaga tumataas yung trend ng political disinformation dahil may mga tinatawag nga pong disinformation trolls for hire. Meron din pong mga aktor na ang naisin lamang ay manlinlang o manggulo sa mga tao. Kaya iba't iba yung kanilang gains, maaaring kumita sila dito at ang kanilang gusto lang ay manira ng kapwa. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!